Oktubre na, unti-unting nalalagas ang mga dahon, lumalamig ang hangin, at pakiramdam natin ay pwede nang ipahinga ang ating hardin hanggang tagsibol. Akala nyo ba? Aba, hindi. Sa mismong panahong ito, isang maliit na pagkakamali ang maaaring maging sanhi ng pagkawala ng inyong buong ani sa susunod na taon. Ngayon, ating susuriin ang mga pinakamapanlinlang at hindi halatang pagkakamali na karaniwang nagagawa ng mga hardinero nitong Oktubre, na sa akala nila ay tama ang kanilang mga ginagawa. At ipinapangako ko, ang ilan sa mga ito ay tiyak na ikagugulat ninyo, at isa sa mga ito ay maaaring lubusang magpabago sa diskarte ninyo sa mga gawaing pangtaglagas. Tingnan natin ang Oktubre, hindi bilang pagtatapos ng panahon, kundi bilang mahalagang paghahanda para sa isang bagong simula. Para itong paglalatag ng pundasyon ng isang bahay. Kung hindi maganda ang pagkagawa nito, magiging hindi matatag ang buong bahay. Ganoon din sa hardin. Lahat ng inyong gagawin o sa kabaligtaran, hindi gagawin nitong Oktubre ay direktang makakaapekto sa kalusugan ng lupa, sa dami ng peste, at sa lakas ng inyong mga halaman sa hinaharap. Kaya't seryosohin natin ang buwan na ito, ngunit huwag tayong magpanik ng sobra. Kaya, simulan natin sa pinakakaraniwan at tila baga hindi nakakapinsalang pagkakamali. Tapos na ang pag-aani, ubos na ang lakas, at sa mga taniman ay naiwan ang tambak-tambak na dahon ng kamatis, tuyong baging ng pipino, at mga dahon ng repolyo. At may pumasok na ideya sa isip, hayaan lang yan dyan, organikong material yan, mabubulok sa taglamig, at magiging natural na pataba. Mukhang lohikal, hindi ba? Ngunit sa totoo lang, ito ang isa sa pinakamapanlinlang na patibong para sa hardinero. Kung iiwan mo ang mga labi ng halaman sa mga taniman, hindi mo nilalagyan ng pataba ang lupa. Sa halip, nagtatayo ka ng 5 bituin na hotel para sa lahat ng peste at sakit na nanggulo sa iyo noong tag-araw. Ang mga spore ng Phytophthora, powdery mildew, cladosporiosis, at iba pang sakit na dulot ng fungi ay perpektong nagpapalipas ng taglamig sa mga tirang halaman na ito. Sa ilalim ng nabubulok na dahon, nangingitlog ang mga slag. Sa mga ugat at tangkay, nakakahanap ng silungan ang mga larva ng peste. Pagdating ng tagsibol, sa pag-init ng panahon, ang buong hukbo na ito ay magigising, punong-puno ng lakas, at hihintayin ang iyong mga murang bagong tanim. Kaya, ang patakaran numero 1 para sa Oktubre, malawakang paglilinis ng hardin. Ang lahat ng malusog na tirang halaman ay gawing compost, at lahat ng may kahit kaunting palatandaan ng sakit ay walang awang alisin sa hardin. Kung maaari, sunugin. Ang malinis na taniman sa taglagas ay hindi lang para sa ganda ng tanawin. Ito ang pundasyon ng kalusugan para sa iyong susunod na ani. Ang ganda ng mga kamang taniman. Ang linis tingnan. Para bang gusto ng humawak ng pala ang kamay ko, ang aking tapat na kasama sa paghahardin. Pakiramdam ko, panahon, na para lubusang ihanda ang lupa para sa susunod na ani. Ang ibig kong sabihin, ang malalim na paghuhukay, isang pala ang lalim, at pagbaligtad pa ng lupa para mapunta sa ibabaw ang nasa ilalim. Nakasanayan na yan mula pa sa ating mga ninuno, at tila iyan lang ang tamang solusyon. Pero teka lang, dito mismo tayo maaaring magkamali muli, at ito ay isang malaking pagkakamali. Isipin ninyo, ang lupa ay hindi lang basta lupa. Para itong isang matayog na gusali na may maraming palapag. Sa mga itaas na palapag, naroon ang mga mikroorganismo na kailangan ng hangin, ang mga aerobes. Sila ang nagpoproseso ng mga organikong material para maging madaling makuha ng mga halaman ang sustansya. Habang sa mga ilalim na palapag naman, naroon ang mga anaerobes na para sa kanila, masama ang oxygen.
Ngayon, ano ang mangyayari kapag binaligtad natin ang lupa? Para nating pinagpalit ng lugar ang mga palapag, ang mga aerobes na napunta sa ilalim at nawala ng hangin ay mamamatay. Ang mga anaerobes naman na napunta sa ibabaw ay mamamatay din dahil sa oxygen. Winawasak natin ang buong hukbo ng ating mga hindi nakikitang katulong. Sinisira natin ang istruktura ng lupa at pati na rin ang mga capillaries kung saan umaakyat ang tubig. Sa halip na isang buhay at buhaghag na lupa, ang posibleng makuha natin pagdating ng tagsibol ay isang walang istruktura at parabang patay na bukol ng lupa. Kaya kalimutan na natin ang malalim na paghuhukay na may pagbaligtad ng lupa. Ang pinakamainam na solusyon ay ang pagpapaluwag lamang ng lupa sa lalim na 5 hanggang 7 sentimetro gamit ang flat cutter or power tiller nang hindi binabaligtad. Sa ganitong paraan, hindi lang natin mapuputol ang mga damo, kundi mapapanatili rin natin ang wastong istruktura ng lupa. Sige, maingat nating binaligtad ang lupa nang hindi ito inibaligtad. Ngayon, ano na? Maraming hardinero ang umalis na lang pagkatapos magtrabaho. Pakiramdam na tapos na ang kanilang tungkulin at iniiwan ang mga kamang itim at walang laman. Ito ang ikatlong pagkakamali na maaaring sumira sa lahat ng nauna nating pinaghirapan. Ang pag-iwan sa lupa na hubad sa panahon ng taglamig o tag-ulan ay parang pagpapadala ng sundalo sa laban ng walang baluti. Ang malalakas na ulan ay sisira sa istruktura ng lupa, gagawin itong matigas na balat. Hahagupitin naman ng hangin ang pinakamahalaga at pinakamatabang bahagi ng lupa na inyong pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Ang dumadaloy na tubig ay maghuhugas ng mga natitirang sustansya palalim, kung saan hindi na maaabot ng ugat ng mga bagong tanim. Sa huli, sa susunod na panahon ng taniman, ang makukuha mo ay hindi lupang nagpahinga at punong-puno ng sigla, kundi lupang pagod at matigas. Kaya, ano ang dapat gawin? Kailangan mo itong damitan at pakainin. Ang pinakasimpleng paraan ay ang pagmamulsa. Takpan ang mga kamang may patong ng compost, humus, ginupit na damo o malulusog na tuyong dahon. Ang mulching na ito, parang isang mainit na kumot, ay poprotekta sa lupa, papanatilihin itong maluwag, at magiging masarap na hapunan para sa mga bulate at iba pang mabubuting mikroorganismo. Sila ang patuloy na magtatrabaho sa buong panahon para mas maging mataba pa ang iyong lupa. Isa pang option ay ang pagtatanim ng cover crops or green manure gaya ng mustasa o owats. Magbubuo sila ng buhay na berdeng alpombra na magpoprotekta sa lupa ng kasing husay ng mulching. Tandaan, ang kama na protektado sa panahon ay iyong susi sa madaling pagtatrabaho sa susunod na panahon ng taniman at sa malusog, matabang lupa. Ngayon, pag-usapan natin ang tahimik ngunit napakatusong kalaban, ang mga damo. Pagsapit ng Oktubre, hindi na sila kasing berde o kasing agresibo. Tila ba sumuko na sila at ang unang lamig ng panahon ang tuluyang tatapos sa kanila. Kaya naman madali tayong mahihikayat na pabayaan na lang sila hanggang sa susunod na panahon ng pagtatanim. Bakit pa nga ba magsasayang ng lakas? Ngunit yan mismo ang ikaapat at napakakaraniwang pagkakamali. Oo, ang mga damong ligaw na tumatagal lang ng isang season ay hindi na nagdudulot ng banta. Ngunit ang tunay na kalaban ay ang mga damong matitibay at namumuhay ng matagal o ang tinatawag nating perennial weeds tulad ng dandelion at iba pang may malalalim na ugat. Sa buwan ng Oktubre, hindi sila nagsasayang ng lakas sa pagpapalago ng dahon. Ang lahat ng kanilang enerhiya ay napupunta pababa sa kanilang mga ugat. Aktibo silang nag-iimbak ng sustansya upang makayanan ang taglamig at para sa tagsibol,
o susunod na panahon ng pagtubo ay bigla silang lumago ng napakabilis. Kung pababayaan mo sila sa taniman, para na ring binigyan mo sila ng pagkakataong kumapit ng husto at maghanda sa kanilang pagsalakay sa susunod na season. At maniwala ka, sa panahon ng pagtubo, lalago sila ng napakabilis na ang iyong mga bagong tanim na halaman ay hindi na makakatunggali sa kanila. Kaya ngayon na, habang malambot pa at basa ang lupa, ito ang tamang panahon para sa huling laban. Gamit ang tinidor na panghukay o espesyal na pangtanggal ng ugat, kailangan silang alisin ng may sistema kasama ang kanilang ugat. Bawat ugat ng matibay na damo na iyong huhukayin ngayon ay katumbas ng pagkawala ng dos-dosenang supling nito sa susunod na panahon. Hindi ito walang kabuluhang trabaho, kundi isang estratehikong paglilinis ng lupa bago ang mga susunod na pagtatanim. Mula sa gulayan, ilipat naman natin ang ating atensyon sa ating mga pangmatagalang tanim, ang mga bulaklak, pandekorasyon na halaman at mga berry. Kapag nakikita nating naglalagas na ang kanilang mga dahon at tila naghahanda na para sa panahon ng pamamahinga, marami sa ating mga hardinero ang nakakaramdam ng matinding kagustuhang maglinis at mag-ayos. Kukunin ang gunting panghardin at sisimulan ang radikal na pagpuputol. Puputulin ko ng maiksi para kaunti na lang ang trabaho sa tagsibol, ang nasa isip ng hardinero, at doon niya nagagawa ang ikalima at napakapanganib na pagkakamali, ang masyadong maaga at masyadong matinding pagpuputol sa Oktubre ay isang malaking stress para sa halaman. Una, hindi ka agad naghihilom ng maayos ang mga hiwa bago dumating ang matinding lamig at nagiging bukas na pintuan ito para sa mga impeksyon. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga, ang ganitong pagpuputol ay maaaring maging sanhi ng paggising ng mga natutulog na usbong. Ang halaman na naloko ng panandali ang init ay iisipin na tagsibol na at maglalabas ng mga bago at malambot na usbong. At ang mga usbong na ito ay tiyak na mamamatay sa unang matinding lamig. Hindi lang ito pag-aaksaya ng lakas ng halaman, kundi landas din sa paghina at maging sa pagkamatay nito. Sa Oktubre, ang nararapat lang gawin ay sanitary pruning, ang pagtanggal ng mga tuyo, sirang, at halatang may sakit na sanga. Mas mainam na ipagpaliban ang anumang pagpuputol para sa paghubog, pagpapasigla, o radikal na pagpuputol hanggang sa huling bahagi ng taglagas. Kapag tuluyan nang huminto ang pagdaloy ng katas sa halaman o sa maagang tagsibol, hayaan ninyong ang inyong mga pangmatagalang halaman ay tahimik at tama na pumasok sa kanilang panahon ng pamamahinga. Tapos na ang paggawa sa hardin, nalinis na ang mga damo, nahukay na ang lupa, at naputol na ang mga tuyong sanga. Nagamit ng husto ang ating mga kagamitan, at pagod na sa maghapong paggawa, iniwan na lang natin ang pala, pruning shears, tinidor, at rack sa bodega. Magpapahinga na lang sila hanggang tagsibol, iniisip natin. Pero sa mismong sandaling iyon, nakagawa tayo ng ika-anim na pagkakamali. Tahimik man, pero may malaking pinsala. Ang pagpapabaya sa mga kagamitan sa hardin na marumi ay hindi lang pagiging pabaya. Ito ay direktang nagdudulot ng pagkasira ng mga ito at nagiging pugad ng sakit. Sa mga talim ng pruning shears at lagari, naiwan ang katas ng mga may sakit na halaman at spores ng fungi. Sa pala at asarol naman, kumapit ang mga bukol ng lupa na. Parang basang panyo, magdudulot ng kalawang buong taglamig. Pagdating ng tagsibol, hindi na mga katuwang ang masasalubong mo sa bodega, kundi mga kalawangin, mapurol, at posibleng may dalang sakit na kagamitan. Hindi lang mahirap gamitin ang mga ito, kundi delikado pa. Sa isang hiwa lang ng ganoong pruning shears, maaari mong mailipat ang sakit
mula sa matanda at may sakit na halaman patungo sa batang malusog na puno. Kaya gawin ng nakasanayan. Pagkatapos ng trabaho, linisin at ayusin agad ang iyong mga kagamitan. Ilang minuto lang ang kailangan, mga 10 hanggang 15. Linisin ito mula sa lupa at mga labi ng halaman. Hugasan, patuyuin ng maigi. Ang mga bahaging metal ay punasan ng nilangisang basahan. Ang mga talim ng pruning shears at lagari ay maaaring dagdag na disimpektahin ng alkohol o espesyal na solusyon. Ang ganitong pangangalaga ay hindi lamang magpapahaba ng buhay ng iyong mga gamit ng malaki, kundi magiging garantiya pa ng kalusugan ng buong hardin. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakamahina sa ating hardin, ang mga batang puno. Tulad ng mga puno ng mansanas, peras, at plum na itinanim ngayong taon o noong nakaraang taon. Sa taglagas, mukha silang malakas, matigas na ang balat ng puno, at tila hindi na sila tatablan ng matinding lamig. Kaya maraming hardinero ang nakakampante at nakakalimot na lang sa kanila hanggang tagsibol. Ito ang ikapito at marahil isa sa pinakanakakapanghinayang na pagkakamali dahil maaari itong magdulot ng kamatayan sa puno. Kapag lumamig na ang panahon at nagkaroon na ng kakulangan sa pagkain, dumarating sa ating hardin ang mga nagugutom na bisita, mga daga at kuneho. Para sa kanila, ang malambot at makatas na balat ng mga batang tanim ay isang tunay na delikadesa, lalo na kapag wala ng ibang makain. Maaari nilang ngat-ngatin ng paikot ang katawan ng puno na masisira ang kambyum, isang napakahalagang bahagi kung saan dumadaan ang mga sustansya. Ang pinsalang ito na kung tawagin ay girdling o pagkalbo sa balat ng puno ng paikot ay halos palaging nagdudulot ng pagkamatay ng puno. Sa tagsibol, maaari pa itong maglabas ng mga dahon, ngunit mabilis ding matutuyo at mamamatay. Napakadali lang protektahan ng mga batang tanim. Huwag nang hintayin ang matinding lamig. Gawin ito ngayong Oktubre. Pinturahan ng putiya ang mga katawan ng puno gamit ang espesyal na pintura na para sa hardin na may halong copper sulfate. Ito ay panlaban sa mga peste at pananggarin sa pinsala na dulot ng araw sa tagsibol. At pagkatapos, balutan ang katawan ng puno ng espesyal na plastic net, sako, or kahit lumang nylon stockings. Ang mahalaga, ang pananggalang ay dapat nakakahinga at hindi magdulot ng pagkabugok ng balat ng puno. Ang simpleng pamamaraang ito ang pinakamahusay na siguro para sa iyong magiging hardin. Ang Oktubre ay hindi lang pala para sa pag-aani, kundi pati na rin para sa pagtatanim. Napakakaakit-akit nga naman ang ideya na magkaroon ng maagang ani ng karot, beets o gulay sa tagsibol. Dahil dito, maraming hardinero ang nai-inspire at nagmamadaling magpunta sa kanilang taniman na may bitbit na mga pakete ng buto. Ngunit dito, naghihintay sa kanila ang isang tuso at ikawalong pagkakamali, ang maling pagtatakda ng oras at pagpili ng mga pananim para sa pagtatanim bago sumapit ang taglamig. Ang pangunahing prinsipyo sa ganitong uri ng pagtatanim ay dapat mamaga ang mga buto sa basang lupa tuwing taglagas, ngunit hindi dapat sumibol bago pa man dumating ang matinding lamig o taglamig. Kung itatanim ang mga buto ng napakaaga, halimbawa sa isang mainit na araw ng Oktubre, tiyak na sisibol sila ng sabay-sabay dahil sa init at halumigmig. Ngunit ang mga unang matitinding lamig o yelo ay walang awa na sisira sa mga maliliit at bagong sibol na ito. Sa huli, mauuwi lang sa wala ang lahat ng pagod at hirap. Kaya naman, para sa pagtatanim, bago sumapit ang taglamig, kailangan hintayin ang tamang panahon kung kailan ang temperatura ay tuluyang bababa sa 0 hanggang 2 degrees Celsius at ang lupa ay magsisimula ng bahagyang tumigas o magyelo. Kadalasan,
Ito ay mangyayari sa huling bahagi ng Oktubre o maging sa Nobyembre, depende sa inyong rehiyon. Bukod pa rito, mahalagang tandaan na hindi lahat ng uri ng halaman o pananim ay angkop para sa ganitong paraan. Halimbawa, ang pagtatanim ng labanos bago sumapit ang taglamig ay masamang ideya dahil malaki ang posibilidad na magpako ito o mamulaklak ng maaga. Ngunit ang mga tulad ng karot, beets, dill, perehil, spinach at parsnip ay magagaling na kandidato para rito. Ang mga ito ay dadaan sa natural na cold stratification at pagdating ng tagsibol, sisibol silang matitibay at matatatag na mas maaga ng 2 hanggang 3 linggo kumpara sa mga itatanim sa tagsibol. Habang inaayos natin ang ating mga taniman sa labas, huwag nating kalimutan ang ating greenhouse na siyang pinagmumula ng ating ani. Noong tag-init, sagana ang binigay nitong ani, pero ngayon ay wala na itong laman. Marami ang natutuksong isara na lang ang pinto nito hanggang sa tagsibol dahil ang akala ng iba sa lamig ng taglamig, mamamatay ang lahat ng peste at sakit. Ito ay isang napakamapanganib na pagkakamali. Ang greenhouse ay isang nakasarang espasyo na may perpektong microclimate hindi lang para sa mga halaman, kundi pati na rin para sa mga kalaban nito. Kapag iniwan ninyong marumi ang greenhouse na may mga naiwang labi ng halaman, tali at damo, para ninyong ginawa ng pugad at perpektong tirahan ang Phytophthora, Cladosporium, spider mites at whiteflies. Ang kanilang mga spores at larvae ay madaling makakaligtas sa taglamig sa lupa, sa mga siwang ng istruktura, at sa mga hindi nalinis na labi ng halaman. Pagdating ng tagsibol, pagkatanim ninyo ng inyong mga punla, sasalakayin nila agad ang mga batang halaman na may panibagong lakas. Mas mahirap na silang labanan. Kaya, ang Oktubre ay ang tamang panahon para sa isang malawakang paglilinis ng inyong greenhouse. Kailangan ninyong alisin ang lahat-lahat ng labi ng halaman. Hugasang mabuti ang istruktura at ang takip, polycarbonate o plastic, gamit ang sabong panlaba o mga espesyal na panlinis. Bungkalin o paluwagin ang lupa. Sa perpektong sitwasyon, magsagawa ng disinfeksyon. Maaaring gumamit ng biopreparations na magpupuno sa lupa ng mga kapaki-pakinabang na mikroorganismo or gumamit ng sulfur bomb para sa pag-disinfect kung ang greenhouse ay malayo sa mga tirahan. Ang malinis at na-disinfect na greenhouse bago pa man dumating ang tagsibol ay katumbas na ng 80% ng inyong tagumpay sa susunod na panahon ng pagtatanim. Kaya't matapos nating linisin ang lahat ng labi ng halaman mula sa mga kamang taniman at sa greenhouse, saan naman natin ito itatapon? Siyempre, sa tambakan ng compost. Pero, narito ang isang karaniwang pagkakamali na hindi gaanong napapansin. Karamihan ay basta na lang itinatambak ang lahat ng labi ng halaman sa isang malaking bunton at hinahayaan lang ito hanggang tagsibol. Ang ganoong paraan ay nagpapalit ng potensyal na itim na ginto sa isang ordinaryong bunton na nabubulok lang. Ang tamang paggawa ng compost ay hindi basta tambakan lang. Ito ay isang buhay na organismo na nangangailangan ng tiyak na mga kondisyon para gumana. Una, huwag maglagay ng mga halamang may sakit sa compost. Ang mga spore ng sakit ay hindi mamamatay. Sa halip ay lalong dadami sa mainit at mamasamasang kapaligiran. Pangalawa, para sa tamang proseso ng pagkabulok, mahalaga ang balanse ng berde at kayumanggi. Ang berde ay tumutukoy sa sariwang pinutol na halaman, pinutol na damo at mga tira-tira sa kusina. Ang mga ito ay mayaman sa nitrogen. Ang kayumanggi naman ay mga tuyong dahon, dayami, pinaglagarian at karton. Ang mga ito ay mayaman sa karbon. Tuwing taglagas, madalas ay sobra-sobra ang parehong ito. Kailangan itong patung-patungin. Isang patong ng pinutol na halaman,
isang patong ng tuyong dahon, muli, isang patong ng damo, pagkatapos ay pinaglagarian. Titiyakin nito ang magandang aerasyon at ang tamang balanse ng sustansya para sa mga mikroorganismo. At pangatlo, mainam diligin ang tambakan ng compost sa taglagas ng mga espesyal na EM preparations. Ang mga ito ay magpapabilis sa proseso ng pagkabulok at magpapayaman sa magiging compost ng mga kapaki-pakinabang na mikrobyo. Ang compost na maayos na inilatag sa taglagas ay magiging buhaghag at masustansyang abono pagdating ng susunod na tag-init. Madalas maging tuyo ang panahon tuwing Oktubre. Nalalagas ang mga dahon, tila tuyo ang lupa at nakagawian na ng mga hardinero ang patuloy na pagdidilig ng hardin, lalo na ang mga halamang mahilig sa tubig, tulad ng mga coniferous tree at ang damuhan ang madalas makatanggap ng labis na tubig. Sa tingin natin, tama ang ating ginagawa para tulungan silang maghanda sa taglamig. Ngunit sa totoo lang, ang labis na pagdidilig sa panahong ito ay isang malaking nakatagong pagkakamali. Kung tag-araw, sa tindi ng init, aktibong umiinom ng tubig ang mga halaman at ibinubuga ito sa pamamagitan ng kanilang mga dahon. Pero pagdating ng Oktubre, bumabagal na ang lahat ng proseso. Maikli na ang araw, mababa ang temperatura, at halos huminto na ang photosynthesis. Ang mga halaman ay pumapasok sa isang yugto ng pagpapahinga, kaya minimal lang ang kanilang pangangailangan sa tubig. Kapag patuloy natin silang binubuhusan ng tubig, hindi na kinakaya ng kanilang ugat. Nag-iipon ng tubig sa lupa na siyang nagtutulak palabas sa oxygen. Sa ganitong kondisyon na walang oxygen, nagsisimulang mabulok ang mga ugat. Ito ay nakakapagpahina sa halaman bago ang taglamig, na nagiging dahilan para mas madali silang kapitan ng lamig at mga impeksyon ng fungi. Siyempre, kung ang Oktubre ay naging abnormal na tuyo at mainit, maaaring makatulong ang kaunting pagdidilig. Ngunit sa karamihan ng mga pagkakataon, sapat na ang ulan sa taglagas. Ang tanging eksepsyon ay ang tinatawag na malalim na pagdidilig bago magtaglamig. Ito ay ginagawa minsan lang, huling bahagi ng taglagas, bago pa man dumating ang matinding lamig. Ang layunin nito ay lubusang basain ang lupa sa malalim na bahagi nito upang maprotektahan ang mga ugat mula sa pagyelo sa taglamig na walang snow at napakalamig. Ngunit tandaan, ito ay isang beses lang na gawain at hindi regular na pagdidilig. Ang mga ani ay nakuha na, napili na, at handa na para sa pag-iimbak. Ang patatas, karot at beets ay nakasako at nakakahon. Ngunit dahil pagod na, madalas ay naiiwan ang mga sakong ito ng ilang araw o minsan ay isang linggo pa sa kamalig, sa veranda o maging sa mismong hardin sa ilalim ng silungan. Wala namang mangyayari sa mga ito, ang iniisip natin. At dito nagtatago ang ikalabindalawang at lubhang nakakapanghinayang na pagkakamali na maaaring maging sanhi ng malaking pagkawala ng ating ani. Ang mga gulay na inilaan para sa matagal na pag-iimbak ay mga buhay na organismo. Patuloy silang humihinga at nagpapasingaw ng tubig. Kapag iniwan sa mga sako, lalo na sa plastic, mabilis na mamuo ang kondensasyon sa loob. Sa mamasamasa at mainit na kapaligiran, agad na nagsisimulang dumami ang bulok na bakterya at amag. Isang nabubulok na patatas o karot ay maaaring makahawa sa buong sako sa loob lamang ng ilang araw. Bukod pa rito, ang amoy ng sariwang gulay ay parang paanyaya sa hapunan para sa mga daga at bubwit. Madali nilang kakagatin ang mga sako at hindi lang kakainin ang bahagi ng ani, kundi sisirain din ang natitira sa pamamagitan ng kanilang dumi. Dahil dito, mahalagang tandaan, ang ani ay kailangan agad na mailipat sa permanenteng imbakan, sa isang tuyo, malamig at mahusay na napahangin ng bodega o silong. Bawat araw,
ng pagkaantala ay panganib na mawala ang pinaghirapan ninyong itanim buong tag-init. Huwag magpabaya, tapusin agad ang gawain. Kapag tapos na ang pangunahing trabaho sa taglagas, malinis na ang gulayan at nakaimbak na ang ani, nakahinga tayo ng maluwag. Pakiramdam natin, sa wakas ay makakapagpahinga na tayo at makakalimutan na ang lahat ng gawaing hardin hanggang tagsibol. Pero ang estado ng lubos na pagpapahinga na ito ang ating panglabintatlong estratehikong pagkakamali. Ganap nating binabaliwala ang pagpaplano. Bakit nga ba napakahalaga gawin ito tuwing taglagas? Dahil sariwa pa ang lahat sa ating alaala. Naaalala mo pa ng eksakto kung saan nagkasakit ng late blight ang mga kamatis at kung saan naman nagkaroon ng powdery mildew ang mga pipino. Naaalala mo rin kung aling uri ng kalabasa ang nagbigay ng napakalaking ani at kung alin naman ang hindi masarap. Naaalala mo kung saan may sikat ng araw sa umaga sa iyong lupain at kung saan naman may anino mula sa puno ng mansanas pagkatapos ng tanghali. Pagdating ng tagsibol, kalahati ng mga mahahalagang obserbasyong ito ay malilimutan na. Kumuha ng isang piraso ng papel or buksan ang notes app sa iyong telepono. Gumuhit ng isang simpleng plano ng iyong lupain. Markahan kung ano ang tumubo at saan ito tumubo ngayong taon. Makakatulong ito sa iyo na sundin ang pagpapalit tanim, isang napakahalagang tuntunin sa agrikultura. Isulat ang mga matagumpay at hindi matagumpay na uri. Pag-isipan kung ano ang kulang mo ngayong season at kung ano naman ang sobra. Baka naman mas kaunting kalabasa ang dapat itanim pero mas maraming sili o maglaan ng taniman para sa mga gulay na dahon. Ang pagpaplano sa taglagas ay hindi isang nakakainip na gawain. Ito ay isang kapana-panabik na proseso ng paglikha ng iyong pangarap na hardin para sa susunod na taon. Nakatitipid ito ng oras, pera at pagod pagdating ng tagsibol kung kailan mahalaga ang bawat minuto, kadalasang panahon ng paglalagay ng pataba ang taglagas. Maraming hardinero ang nagkakalat ng sariwang dumi ng hayop sa kanilang mga taniman sa hangaring mapapakain nila ng husto ang lupa para sa taglamig. Ang lohika nila ay simple. Sa loob ng taglamig, ito ay masisira at pagdating ng tagsibol, makukuha ng mga halaman ang kanilang perpektong pagkain. Ngunit sa totoo lang, ito ay isang mapanganib na pagkakamali. Ang sariwang dumi ng hayop, lalo na ang sa baka o kabayo, ay isang napaka-agresibong uri ng pataba. Napakataas ng konsentrasyon nito ng ammonia at urea na maaaring maging nakakalason sa mga mikroorganismo sa lupa at maging sa mga bulate. Kung ilalagay mo ito bago dumating ang taglamig, oo, magsisimula itong mabulok. Ngunit napakabagal ng proseso dahil sa napakalamig na temperatura. Pagdating ng tagsibol, hindi pa ito tuluyang mabubulok at kapag nagtanim ka ng mga punla o naghasik ng mga buto sa lupang ito, ang kanilang maliliit at delikadong ugat sa pagdikit sa hindi pa tuluyang nabubulok na organikong material ay maaaring makaranas ng matinding chemical burn. Sa halip na makatulong, makakasama pa ito. Bukod pa rito, ang sariwang dumi ng hayop ay puno ng mga buto ng damo. Ang mga butong ito ay matagumpay na makakaligtas sa taglamig at pagdating ng tagsibol, sabay-sabay silang tutubo. Bago sumapit ang taglamig, tanging ang nabubulok ng husto na dumi ng hayop, humus o compost, ang dapat nating ilagay. Ang sariwang dumi ng hayop naman ay mas mainam na ilagay sa tambakan ng compost, kung saan sa loob ng isang taon, ito ay magiging ligtas at napakahalagang pataba. Mula sa gulayan, napapatingin tayo sa luntiang karpet ng damuhan. Pagsapit ng Oktubre, hindi na gaanong mabilis tumubo ang damo. Kaya naman, marami ang natutokso na agahan ng huling paggupit at itago na
ang panggupit ng damo. O kaya naman, hayaan itong humaba para maging malakas daw sa pagpasok ng taglamig. Pareho sa mga labis na gawaing ito ay isang malaking pagkakamali na maaaring makasira sa ganda ng inyong damuhan. Kung gugupitin naman ng napakaikli ang damo, hindi ito makapag-iipon ng sapat na sustansya sa ugat para makayanan ng taglamig at tuluyan itong manghihina. Kung iiwan namang napakataas ng damo, sa ilalim ng taglamig ay hihiga ito, mabubulok at pagsapit ng tagsibol, hindi berde kundi pangit na kulay kape na mga bahagi ang inyong makikita na magiging pugad ng amag. Ang tamang taas ng damo bago sumapit ang taglamig ay 5 hanggang 7 sentimetro. Isa ring malaking pagkakamali ang pagpapabaya na manatili sa damuhan ang makapal na tumpok ng mga nalaglag na dahon. Ang makapal na layer na ito ay parang basang kumot na humaharang sa pagdaloy ng hangin at liwanag na nagiging sanhi ng pagkabulok at mga sakit. Kailangan talagang alisin ang mga dahon. Maaaring mukhang nakakapagod ang gawaing ito, pero napakahalaga nito. Ang mga nalinis at malulusog na dahon, nga pala, ay magiging mahusay na brown layer sa inyong compost pile or pandagdag na mulch sa mga halaman ninyo. Kapag tapos na ang lahat ng gawain sa bakuran, may isang huling gawain na madalas nakakaligtaan, ang pagligpit ng sistema ng patubig. Dito nagkukubli ang isang napakapanlinlang at potensyal na magastos na pagkakamali. Dahil sa pagod, madalas, basta na lang nating inaalis ang hose sa bomba, iniikot at itinapon sa bodega. Pero ang gripo sa labas, ang sistema ng drip irrigation o ang mga tubong nakabaon sa lupa para sa supply ng tubig tuwing tag-init ay tuluyan nating nakakaligtaan. Ano ang magiging bunga nito? Ang tubig na naiwan sa loob ng mga hose, gripo at tubo ay magiging yelo kapag dumating ang matinding lamig. Naaalala natin sa ating aralin sa physics na lumalawak ang tubig kapag ito ay nagiging yelo. Ang paglawak na ito ay mayroong napakalakas na puwersa. Madali nitong mapupunit ang mga plastik na tubo, masisira ang mga fitting at gripo, at mapipinsala ang mamahaling spray gun. Pagdating ng tagsibol, kapag binuksan mo ang tubig, sasalubungin ka ng isang hindi kaaya-ayang sorpresa. Mga fountain na bumubulwak mula sa ilalim ng lupa, at ang kailangan mong gawin ay isang magastos na pag-aayos. Kaya, narito ang mahalagang paalala. Alisin ang lahat ng tubig mula sa lahat ng bahagi ng sistema. Siguraduhing walang ni isang patak ng tubig sa lahat ng hose. Hipan ang sistema ng drip irrigation para maalis ang lahat ng laman at buksan ang lahat ng gripo bago sumapit ang taglamig. Tiyaking walang kahit kaunting tubig na natira sa alinmang bahagi. Ang simple at mabilis na prosesong ito ay makakatipid sa iyo ng malaking halaga ng pera at maraming abala sa susunod na panahon. Dumating na ang Oktubre, lumalamig na ang panahon, at sa tingin ng marami, tila lumipas na ang tamang panahon para magtanim. Ang mga hardinerong hindi nakapagtanim ng mga bombilya ng bulaklak noong Setyembre ay malungkot na ipinagpapaliban ang planong ito sa susunod na taon. Huli na ang iniisip nila at dito sila nagkakamali ng malaki. Pinagkakaitan nila ang kanilang sarili ng napakagandang tanawin ng bulaklak na mamumukadkad sa tagsibol. Sa katunayan, ang Oktubre ay perpektong panahon para itanim ang maraming bombilya, lalo na ang mga tulip. Hindi tulad ng maliliit na bombilya na mas mainam itanim ng maaga, ang tulips ay hindi nangangailangan ng mainit na lupa para mag-ugat. Sapat na ang temperatura na nasa 7 hanggang 9 degrees Celsius para sa kanila. Ang masyadong maagang pagtatanim sa Setyembre ay maaaring makasama. Hindi lang uugat ang bombilya, kundi maaari pa itong sumibol
at mamamatay ang sibol dahil sa matinding lamig. Ang pagtatanim sa Oktubre sa lupang lumamig na ay titiyak na uugat lamang ang bombilya at hindi pa ito magsisimulang lumaki. Ang prinsipyo ring ito ay angkop sa narcissus at hyacinths. Ang mahalaga ay makapagtanim 2 linggo bago dumating ang matinding lamig para magkaroon ng sapat na oras ang mga bombilya para mag-ugat ng maayos. Kaya, kung mayroon na kayong nabiling bombilya o balak palang bumili, huwag mag-atubiling itanim ang mga ito. Ang Oktubre ang inyong pagkakataon para makagawa ng napakagandang hardin ng bulaklak na mamumukadkad sa tagsibol. Pagkatapos ng mga halamang may bulbs, darating naman ang isa pang mahalagang halaman ng taglagas, ang bawang na pantaglamig. Ang malaki at magandang ani ng bawang ay ipinagmamalaki ng bawat hardinero. At para makamit ito, mahalagang mapili ang tamang panahon ng pagtatanim. Marami, lalo na ang mga baguang hardinero, ang nagmamadali at itinatamin ito kasama ng mga tulip sa simula o kalagitnaan ng Oktubre. Isa pa itong malaking pagkakamali na maaaring makabawas ng malaki sa dami ng aanihin. Ang bawang, di tulad ng tulip, ay kailangan hindi lamang mag-ugat, kundi hindi rin sumibol sa ibabaw ng lupa upang matagumpay na makayanan ang taglamig. Kung itatanim ito sa lupa na mainit pa, mabilis na maglalabas ng ugat ang bawat butil ng bawang at magpapakita rin ng berdeng dahon. Ang mga dahon na ito, kapag lumabas na sa ibabaw ng lupa, ay mamamatay sa unang matinding lamig. Mag-aaksaya ng mahahalagang sustansya ang halaman para sa pagtubo ng mga dahon na ito. Hihina at papasok sa taglamig na mahina at napinsala na. Sa tagsibol, siyempre, tutubo itong muli. Ngunit ang ulo ng bawang na mabubuo ay magiging mas maliit, ang perpektong oras para itanim ang bawang na pantaglamig ay humigit kumulang 2 hanggang 3 linggo bago tuluyang lamigin ng taglamig ang lupa. Hindi dapat sa kalendaryo ang batayan, kundi sa kasalukuyang panahon. Kapag ang temperatura sa gabi ay patuloy na nasa paligid ng 0 o bahagyang mas mababa at sa araw ay hindi lumalagpas ng 25 degrees Celsius. Ito na ang hudyat. Sa ganitong kondisyon, magkakaroon ng sapat na panahon ang bawang para magpalabas ng malakas na ugat, ngunit hindi palalaki ang bahagi nito sa ibabaw ng lupa. Ito ang susi sa matagumpay nitong pag-itaglamig at sa malaking ani sa hinaharap. Pagkatapos ng anihan, kapag wala ng tanim ang mga taniman, may ilang hardinero na naiisipang magsagawa ng total disinfection ng lupa. Ginagamit nila ang matatapang na kemikal tulad ng fungicides at insecticides. Malinaw ang kanilang rason. Gusto nilang isang bagsakan na mawala ang lahat ng sakit at mga larba ng peste na naiwan sa lupa. Pero ang ganyang rason ay isang malaki at lubhang mapanirang pagkakamali. Ang paggamit ng agresibong kemikal sa lupa pagkatapos ng anihan ay parang isang carpet bombing. Oo, baka maubos mo nga ang ilang mikrobyong sanhi ng sakit. Pero kasama nilang mamamatay ang lahat ng mabubuting mikroorganismo, ang mga bakterya na nagbibigay sustansya sa halaman, ang mga fungi na nakikipag-ugnayan sa ugat ng halaman para sa nutrisyon, at syempre, ang mga bulate sa lupa, ang pangunahing lumilikha ng mayabong na lupa. Ang magiging resulta, hindi malusog, kundi baog at patay na lupa. At tulad ng alam natin, ang bakanting lugar ay hindi nananatiling walang laman. Sa susunod na taniman, ang unang sisibol at mamamayani sa ganyang walang buhay na lupa ay ang mga pinaka-agresibong pathogens dahil wala nang pipigil sa kanila. Sa halip na kemikal na esterilisasyon, mas epektibo at mas ligtas ang ibang paraan. Ang paraan ng pagpapalusog sa lupa. Maglagay ng compost ng mga pataba tulad ng animal manure, diligan ito ng solusyon na may beneficial microorganisms, EM preparations,
or magtanim ng green manure, cover crops. Hindi nito papatayin ang lupa, kundi dadamihan pa ang iyong taniman ng isang hukbo ng mga kaibigang tutulong. Sila mismo ang pipigil sa pagkalat ng sakit at magpapaganda sa istruktura ng lupa. At sa huli, ang ikadalawampung pagkakamali sa ating listahan. Hindi ito tungkol sa mabigat na trabaho o kemikal. Ito ay tungkol sa ating pagiging mapagpabaya. Tapos na ang tag-init, nalanta na ang mga bulaklak at naubos na ang mga gulay, inaalis natin ang mga tuyong tangkay ng marigold, cosmos at calendula. Binubunot din natin ang mga halamang dill or lettuce na nag-seed na. At kasama ng mga ito, itinatapon din natin ang isang napakahalagang regalo ng kalikasan, ang mga buto. Ang hindi pagpulot ng sarili nating buto ay isang napakalaking pagkakamali. Hindi lang hindi matalino, kundi nakakapanghinayang pa. Una, malaking tipid ito. Ang mga pakete ng buto sa tindahan ay nagmamahal taon-taon. Ngunit dito, makukuha mo ang sarili mong pantanim ng libre, walang bayad. Pangalawa, at ito ang mas mahalaga, ang mga butong kinuha mo sa mga halaman na lumaki mismo sa iyong bakuran ay adapto na sa iyong lupa, sa iyong klima, at sa iyong mga kondisyon. Ang mga halaman mula sa mga butong ito ay magiging mas matibay, mas malusog, at mas marami ang ani. Sa Oktubre, sa panahon ng tag-araw o kapag tuyo ang panahon, ang tamang oras para libutin ang iyong hardin na may dalang mga paper bag. Kolektahin ang mga buto ng paborito mong uri ng bulaklak, gulay, at mga halamang gamot. Ang mahalaga ay siguraduhin na hindi ito F1 hybrids dahil hindi nila naipapasa ang kanilang mga katangian sa susunod na henerasyon. Patuyuin ng maayos at lagyan ng label. Ang maliit na gawaing ito sa taglagas ay magbibigay sa iyo ng kumpiyansa at kagalakan sa tagsibol. Kapag itinanim mo na ang sarili mong mga buto na subok na at maaasahan. Pero alam nyo ba ang pinakamalaki at pinakamapanirang pagkakamali sa lahat? Hindi ito tungkol sa pala o sa abono. Ito ay ang paniniwala na tapos na ang panahon ng paghahardin, na ang Oktubre ang katapusan at pagkatapos nito'y pwede ng isara ang tarangkahan hanggang tagsibol. Ito ay isang malaking kamalian. Sa pag-aakalang tapos na ang Oktubre, nawawalan tayo ng gintong pagkakataon. Panahon kung kailan inihahanda ang lupa para maging malusog sa mga darating na taon. Kung kailan pwedeng ihanda ng walang pagmamadali ang mga taniman, maglagay ng mga pangmatagalang abono at bumuo ng pundasyon para sa masaganang ani sa hinaharap. Sa Oktubre, hindi tayo nagtatapos ng season, kundi nagsisimula para sa susunod na taon. Kaya, ang Oktubre ay hindi pamamaalam sa hardin, kundi isang matalino at mapagtanaw na pamumuhunan sa kinabukasan nito. Sa pag-iwas sa mga simple, ngunit kritikal na pagkakamaling ito, malaking hakbang ang ginagawa ninyo patungo sa malulusog na halaman at saganang ani. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung may natutunan kayong bago, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang mga bagong kapaki-pakinabang na payo. Para sa inyo, anong mga gawain sa hardin tuwing taglagas ang pinakamahalaga? O kaya, nakagawa na ba kayo ng isa sa mga pagkakamaling ito at gusto ninyong ibahagi ang inyong karanasan? Isulat sa comments. Gusto naming basahin ang inyong mga tugon.